Ang araw ng kasal, para kay Liwanag del Sol, ay hindi lamang pagbubuklod ng dalawang kaluluwa kundi pag-asa ng bagong buhay. Nagmula sa isang payak na bayan sa Quezon, malayo sa ingay at kinangnang syudad, si Liwanag ay nangarap ng isang tahimik, ngunit masayang buhay kasama si Victor Delgado. Director, ang iisang tagapagmana ng Delgado Enterprises at Hacienda Paraiso, ay matangkad, makisig, at may angking karisma na madaling nakapagpabighani sa puso ng dalaga. Ngunit, ang kanyang pag-ibig, na tila kasing dingkad ng sikat ng araw sa umaga, ay madalas na nababalutan ng hanino ng kanyang pamilya lalo na ng kanyang ina, si Doña Elena, at kapatid, si Celeste. Isang probinsyana, ang madalas na bulong ni Doña Elena, na tila lason na sumasama sa bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Para sa kanya, si Liwanag ay isang dayuhan, isang mantsa sa kanilang marangal na pangalan. Hindi siya nababagay sa ating mundo. Victor. Tignan mo ang kanyang dalaw, ang kanyang pananamit. Simple. Hindi elegante. Hindi ito sinasabi ng direkta kay Liwanag, ngunit ang bawat tingin, bawat bungtong, hininga, at bawat ngiti ni Doña Elena ay isang palaso na tumatagos sa puso ni Liwanag. Si Celeste, naman, mas bata kay Victor, ay hindi rin nagpahuli. Ang mga mapanuksong ngiti at banayad na banlalait ay tila musika sa kanyang tainga, lalo na kapag nakikita niya ang unting paglanta ng ningning sa mga mata ni Liwanag. Sa Hacienda Paraiso, isang palasyo ng kasaganaan at kapangyarihan, pakiramdam ni Liwanag ay laging isang panauhin, hindi isang bahagi ng pamilya. Sinikap niyang makisalamuha, matuto ng mga bagong ugali, at gawi na kinasanayan ng mga Delgado. Ngunit ang bawat pagsisikap ay tila isang pader na hindi niya kayang buwagin. Ang kanyang simpleng pag-iisip, ang kanyang busilak na puso, na dating pinahahalagahan ni Victor, ay naging sanhi ng kanyang pagiging biktima sa mapanuring mata ng lipunan. Ang kanyang tanging takbuhan ay ang kanyang mga munting gawaing kawanggawa sa mga kalapit na barangay, kung saan ang kanyang kabaitan ay tunay na pinahahalagahan. At syempre, ang mga liham niya sa kanyang ama, si Mang Emilio Salazar, na sa kanyang pagkakaalan ay isang simpleng magsasaka sa malalayong bukirin ng Batangas. Sa bawat lihan, inilalabas niya ang kanyang sama ng loob, ang kanyang pagkalito, at ang kanyang matinding pangungulila sa isang taong tunay na nakauunawa sa kanya. Isang ama na, sa kanyang isip, ay nasa likod lamang ng isang simpleng bahay, kubo, nagtatanim ng palay sa ilalim ng araw. Ang gabi ng kasal ay isang englanding pagdiriwang, isang fiesta na nagpapamalas ng yaman at kapangyarihan ng pamilya Delgado. Ang Hacienda Paraiso ay naging isang kaharian ng ilong at kulay. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak at pinakamahuhusay na disenyo. Tumagsa ang pinakapiling mga personalidad ng lipunan, mga negosyante, politiko, at mga taong may malaking pangalan sa Pilipinas. Nakasuot si Liwanag ng isang napakagandang trahe de boda na sinadya mula sa Europa. Pininturahan ng mga perlas at borda. Ang tela ay malambot at lumulutang sa bawat galaw niya, nagbibigay sa kanya ng alindog ng isang diwata. Ngunit sa kabila ng kanyang karilagan, pakiramdam niya ay isa lamang siyang dekorasyon, isang bagay na ipinagmamalaki, ngunit hindi kailanman tinatanggap. Ang mga pilit na ngiti sa labi niya ay hindi nagawang itago, ang lungkot sa kanyang mga mata, ang kaba na bumabalot sa kanyang dibdib. Ang bawat tingin, bawat bulungan ng mga bisita ay tila bumibigat sa kanyang balikat, nagpapaalala sa kanya na siya ay hindi nabibilang. Ang kasiyahan ay nagpatuloy, ang mga tao ay nagsasayawan, nagtatawanan, at iinuman ng mamahaling alak. Ngunit ang kaganapan ay biglang nabalot ng isang nakabibinging katahimikan nang marinig ang matinis na hiyaw ni Doña Elena. Nasaan? Sigaw niya. Ang kanyang tinig ay nagmistulang kulog sa gitna ng selebrasyon. Ang perlas ng kadiliman. Wala na ang perlas ng kadiliman. Ang mga bisita ay agad na napako sa kanilang kinatatayuan. Ang perlas ng kadiliman,
isang dambuhalang itim na perlas na kasing laki ng hinlalaki, ay hindi lamang isang simpleng alahas. Ito ay ang pinakamahalagang pamana ng pamilya Delgado. Isang simbolo ng kanilang yaman, kapangyarihan, at kasaysayan. Ang alamat na nagsasabing ito ay may kakaibang kapangyarihan at ang sinumang magnakaw nito ay magdadala ng sumpa sa buong angkan. Ang mga mata ni Doña Elena ay unting lumipat, tulad ng isang mandaragit na naghahanap ng biktima hanggang sa bumagsak sa nanlalamig na mukha ni Liwanag. Ikaw, sumbat niya. Ang kanyang tinig ay puno ng galit na hindi na maitago. Ikaw ang nagnakaw. Ikaw ang nagdala ng kahihiyan sa aming pamilya. Si Liwanag ay natigilan. Ang mga salita ay tumama sa kanya tulad ng sundok sa sikmura. Hindi po, Doña Elena. Wala po akong alam. Ngunit ang matandang ginang ay hindi nakinig. Iwinagayway niya ang isang maliit na katiklap na panyo na may bordang inisyal na L. Liwanag Gelso na nakita raw sa tabi ng lugar kung saan nakalagay ang perlas. Ito ang ebidensya, ang iyong panyo. Ikaw lamang ang may lakas ng loob at motibo na gawin ito. Isang probinsya ng uhaw sa yaman, ang kanyang mga mata ay nagtagis sa galit at ang kanyang ngiti ay naging isang mapalinlang na kurba. Mula pa sa simula, sinasabi ko na hindi siya nababagay. Ang kanyang pagiging simple ay isang balakayo lamang para sa kanyang kasakiman. Ang mga bulungan ay kumalat sa buong bulwagan, tulad ng mabilis na apoy. Ang mga bisita ay nagsimulang tumingin kay Liwanag na may pagdududa, pagkamuhi, at paghamak. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang lalamunan ay tila pinipigilan, hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay nanlabo sa luha. Lumingon siya kay Victor, ang lalaking nangakong mamahalin siya habang buhay. Ngunit ang mga mata ni Victor ay puno ng takot, at ang kanyang mukha ay namutla. Hinawakan niya ang kamay ni Victor, humihingi ng tulong, ng proteksyon. Ngunit si Victor, sa ilalim ng mabibigat na tingin ng kanyang ina, ay unting binawali ang kanyang kamay. Victor, pulong ni Liwanag, puno ng pagkabigla at pagtataksil. Liwanag, hindi ko alam, wala akong magawa. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig, puno ng kahinaan. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng labis na pagkabahala. Ngunit hindi sapat upang gumawa ng anumang hakbang para ipagtanggol ang babaeng mahal niya. Agad na kinuha ni Doña Elena ang pagkakataon. Victor, huwag mong hayaang ang isang magnanakaw ay makasira sa pangalan ng ating pamilya. Sa isang mapait na desisyon, dahang hinuba ni Victor ang singsing ng kasal sa daliri ni Liwanag. Ang malamig na metal ay tila yelo na dumikit sa balat ni Liwanag. Ang simbolikong pagtatanggal ng singsing ay mas masakit kaysa sa anumang pisikal na sakit na maaari niyang maramdaman. Ito ay ang huling patak ng asa na gumuho. Umalis ka! Umalis ka sa aking pamamahay. Sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang tinig ay may kapangyarihan na tila nagmula sa impyerno. Ikaw ay hindi na bahagi ng pamilyang ito. Ikaw ay isang kahihiyan. Ang mga guwadya. Sa utos ni Doña Elena, ay agad na lumapit kay Liwanag. Pilit siyang tinalagad palabas ng hasyenda. Sa kabila ng kanyang mga pagtutol. Ang mga bisita ay nagbukas ng daan para sa kanila. Ang kanilang mga tingin ay tila nagpapako kay Liwanag sa krus ng kahihiyan. Sa labas, bumuhos ang malakas na ulan. Tila nakikisimpatiya sa kanyang mga luha. Ang kanyang trahe de boda, na kanina ay kumikinang, ngayon ay basa na, marumi, at punit-punit. Ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang karangalan. Iniwan siyang hubad sa harap ng mundo. Siya ay itinapon sa dilim ng gabi, iisa, walang laban, at puno ng kirot. Nakanganga, tumulo ang luha, kasabay ng malakas na ulan, hindi na niya halos makita ang dinadaanan. Ang kanyang puso ay durog na durog, ang kanyang kaluluwa ay sugaran.
Akit? Akit? Naniyay ito sa kanya. Ang pag-ibig na kanyang inasang, ang pamilyang kanyang pinangarap, lahat ay naglaho sa isang gabi. Ang galit at pagkarigla ay humalo sa matinding kalungkutan. Gusto niyang sumigaw, ngunit walang tinig na lumabas sa kanyang lalamunan. Gusto niyang tumakbo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila pinapasan ng bigat ng buong mundo. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung paano siya magpapatulol. Ang kanyang isip ay naglaro ng mga alaala ng kanyang ama, si Mang Emilio. Sana narito siya, sana mayroong magtatanggol sa kanya. Habang naglalakad siya sa gitna ng malakas na ulan, ang kanyang mga mata ay namumula sa luha at pighati. Bigla, isang pares ng matalim na ilaw ang lumitaw sa dilim. Isang itim na sasakyan, isang mamahaling sedan na hindi karaniwang makikita sa liblib na daanang iyon ang huminto sa kanyang harapan. Ang bintana ay dahang bumaba at isang figura ang lumabas. Ang lalaki ay matangkad, may tindig na buo, at ang kanyang mga mata ay may kakaibang kinang na nagpapahiwatig ng lalin at kapangyarihan. Nakasuot siya ng isang mamahaling barong Tagalog na tinahi ng perpekto, at ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Hindi siya ang Mang Emilio na kilala ni Liwanag, ang simpleng magsasaka na may suot na salakot at nakayapak. Ito ay ibang tao, ngunit ang kanyang mukha ay hindi maikakaila. Ito ang kanyang ama. Anak, ang kanyang tinig ay malalim, kalmado, ngunit may taglay na awtoridad. Liwanag. Lumapit si Liwanag, gulat na gulat, at halos hindi makapaniwala. Ama, kayo po ba talaga yan? Ang kanyang tinig ay nanininig sa pagitan ng luha at pagtataka. May ngiti sa labi ni Mang Emilio, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng kalungkutan nang makita ang kalagayan ng kanyang anak. Halika, anak. Sumakay ka. Nang makasakay si Liwanag, sinimula ni Mang Emilio ang pagbubunyag ng katotohanan. Hindi ako ang Mang Emilio Salazar na kilala mo, anak. Simula niya, ang kanyang tinig ay puno ng biga. Ako si Don Emilio Alcaraz, ang agila ng Luzon. Pumilis ang tibok ng puso ni Liwanag. Ang agila ng Luzon, ang pangalan, ay sumasagisag sa isang misteryosong tikons, isang pinuno sa mundo ng pinansya at real estate, na bihira lamang makita sa publiko, ngunit ang kanyang kapangyarihan ay kasing lakas ng isang bagyo. Sinasabi niyang agila ng Luzon ay kayang buwagin ng anumang imperyo sa isang iglap, at kayang buuin muli sa isang kisap, mata. Ako ang iyong ama, patuloy ni Don Emilio, ngunit sa loob ng maraming taon, kinailangan kong itago ang aking pagtatao upang protektahan ka mula sa mga kaway ko sa mundo ng negosyo. Sinusubaybayan kita, Liwanag. Alam ko ang lahat ng pagpapahirap na ginawa sa iyo ng mga delgado. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim ng sasakyan. At alam ko rin ang tungkol sa kasamaan ng mga delgado. Alam kong hindi sila karapat, dapat sa pag-ibig at katapatan ng aking anak. Isang nakakapangilabot na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Emilio. Sa loob ng maraming taon, tahimik akong bumibili ng lahat ng kanilang mga utang. Ang kanilang delgado, enterprises, ang kanilang mga lupain, pati na ang kanilang hacienda paraiso. Ngayon, ako na ang nagmamay-ari ng lahat ng kanilang ari-arian. Napahinto si Liwanag. Ang kanyang ama, ang simpleng magsasaka. Siya ang nagmamay-ari ng lahat ng kayamanan ng mga delgado. Ang pagpapahiya na dinanas mo, Liwanag, sabi ni Don Emilio, ang kanyang tinig ay malakas at puno ng diin, ay babalik sa kanila ng 1,000 ulit. Kinontak niya ang kanyang mga tauhan sa radyo, ang kanyang mga utos ay maikli, malinaw, at hindi mapapasubalian. Palabasin ang pamilya Delgado mula sa hacienda paraiso ngayong gabi. Ipapaalam mo sa kanila na ako, si Don Emilio Alcaraz, ang may-ari na ngayon. At sila
ay hindi na karapat dapat manatili sa aking ari. Aryan. Sa kabila ng malakas na ulan, kita mula sa bintana ng sasakyan ni Don Emilio ang mga gwardiya na sumunod sa utos. Maya, lumabas. Sa malaking tarangkahan ng Hacienda Paraiso ang tatlong figura si Doña Elena, si Victor, at si Celeste. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla, galit, at matinding pagkalito. Ang kanilang mga eleganteng kasuotan ay basa sa ulan, at ang kanilang mga mata ay nagpapakita ng takot na hindi pa nila naranasan. Sila ay tinaboy sa labas, tulad ng isang basurang itinatapon. Sa paraan na itinaboy nila si Liwanag ilang sandali lamang ang nakalipas. Ang nakanganang mukha ni Doña Elena, ang walang magawang tingin ni Victor, at ang takot na namumutawi sa mukha ni Celeste habang sila ay nakatayo sa ilalim ng malakas na ulan, ay isang tanawin na hindi kailanman malilimutan ni Liwanag. Ito ay isang paunang paghihiganti, isang simbolo ng kapangyarihan na biglang nagbago ng kamay. Ang paghihirat na pinasa ni Liwanag ay ibinalik sa mga nagdulot nito. At sa oras na yon, sa gitna ng unos, naramdaman ni Liwanag ang isang munting kislap ng apoy na nagsisimulang umusbong sa kanyang sugatang puso. Ito ay hindi na apoy ng pag-ibig, kundi apoy ng pagbabago, ng pagbangon. Ang kanyang buhay ay hindi na kailanman magiging pareho. Ang marahas na pagbuhos ng ulan sa labas ng sasakyan ay tila nagpapahiwatig ng bagong simula, isang purgasyon ng nakaraang pighati. Habang humaharurot ang itim na sasakyan palayo sa Hacienda Paraiso, ang mukha ni Liwanag ay tila pinipinturahan ng mga emosyon, gulat, takot, at unting usbong ng isang bagay na matagal nang natutulog sa kanyang kalooban. Ito ang simula ng kanyang pagbabagong anyo. Dinala ni Don Emilio Alcaraz si Liwanag sa isang mansyon na nakatago sa isang liblib na bahagi ng Tagaytay, malayo sa mga pamilya na puk, at ang mapanuring mata ng publiko. Hindi ito isang ordinaryong tahanan. Ang mansyon ay isang obra maestra ng arkitektura, pinaghalong modernong disenyo at tradisyonal na Filipino motif, na napapaligiran ng malalagong hardin at nagbibigay ng malawak na tanawin ng lawa ng Taal. Dito, sa ilalim ng gabay ng kanyang ama, magsisimula ang muling paghuhubog sa kanya. Mula ngayon, anak, hindi ka na Liwanag del Sol, wika ni Don Emilio. Habang nakatayo sila sa isang malawak na balkonahe na tanaw ang umuusok na bulkan. Ikaw ay Amihan Alcaraz. Ang pangalang Amihan ay kumalat sa kanyang dila. Isang salita na nagpapahiwatig ng sariwang hangin, isang pagbabago ng panahon, at ang likas na kapangyarihan ng kalikasan. Ito ay isang pangalan na sumasalamin sa kanyang natutulog na lakas, isang paalala na kahit ang pinakamahinhin na simoy ng hangin ay maaaring maging isang malakas na bagyo. Para kay Liwanag, ang pangalang Amihan ay hindi lamang isang bagong pagkakakilanlan, kundi isang sumpa, isang pangako na lulutasin niya ang lahat ng pagdurusa na kanyang naranasan. Hindi na siya ang biktima, kundi ang tagapaglikha ng kanyang sariling kapalaran. Ang proseso ng pagbabago ay hindi madali. Ito ay isang matinding pagsubok ng kanyang pagtitiis, ang kanyang kalooban, at ng kanyang buong pagkatao. Nagsimula ito sa pisikal na pagsasanay. Araw, bago pa sumikat ang araw, si Amihan ay nasa training grounds. Aaral siya ng iba't ibang uri ng martial arts mula sa arnis, ang tradisyonal na sining pandigma ng Pilipinas hanggang sa mas modernong self-defense techniques. Ang kanyang mga kalamlan ay sumasakit. Ang kanyang hininga ay kinakapos, ngunit ang bawat patak ng pawis ay nagpalakas sa kanyang determinasyon. Ang kanyang dating payat na katawan ay unting nahuhubog, nagiging mas matibay, mas matatag, at mas mapanindigan. Ang kanyang tindig ay nagbago mula sa pagiging mahinihin tungo sa isang postura ng kumpiyansa at awtoridad. Pinago rin ang kanyang pananamit mula sa simpleng kasuotan ng probinsyana tungo sa mga elegante at pinasadya na damit na nagpapalabas ng kanyang bagong katayuan. Ang mga mamahaling tela, ang maingat na pagpili ng kulay,
At ang bawat tiraso ng alahas ay sumasalamin sa kanyang muling pagsilang bilang isang babaeng makapangyarihan. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang pagbabago ay ang paghubog ng kanyang isip at kaluluwa. Ang mansyon ay naging kanyang paaralan, at si Don Emilio ang kanyang pinakamahusay na guro. Binigyan niya si Amihan ng walang tigil na pagtuturo sa lahat ng aspeto ng negosyo, mula sa komplikadong mundo ng pananalapi, estratehiya sa pamamahala, hanggang sa masalimuot na batas at diplomatikong ugnayan. Nagbasa siya ng daang libro, nag-aral ng mga kaso sa negosyo, at tumugol ng walang tulog na gabi sa pag-aanalisa ng mga merkado. Ang kanyang isip, na dati nakatuon lamang sa simpleng pamumuhay, ay naging matalas, kritikal, at estratehiko. Ang bawat aralin ay tila nagbubukas ng bagong pinto sa kanyang pag-unawa sa mundo. Ang mga numero at datos, na dati nakakatakot para sa kanya, ay naging mga kasangkapan na kanyang ginagamit upang makita ang mga posibilidad at hamon sa bawat pagkakataon. Sa paglipas ng mga araw, ang kanyang panloob na pighati ay dahang nagiging inspirasyon, ang kanyang galit ay nagiging gasolina para sa kanyang pagbabago. Hindi na siya iyak. Sa halip, bawat alaala ng pagtataksil at kahihiyan ay nagiging isang pako na lalong nagpatibay sa kanyang kalooban. Mula sa isang mahiyain at mapagkumbabang dalaga, si Amihan ay naging isang babaeng matalas, tiwala sa sarili, at may determinasyong gumalaw. Ang kanyang tinig ay naging mas malakas, ang kanyang tingin ay naging mas matalin, at ang kanyang presensya ay nagdulot ng isang uri ng respeto na hindi niya kailanman naramdaman bilang liwanag. Sa mga gabing tahimik, kung kailan ang pag-aaral ay tapos na, si Don Emilio ay upo kasama si Amihan at ibabahagi ang kanyang mga kwento. Ikinuwento niya ang kanyang mapait na nakaraan, kung paano siya, tulad ni Amihan, ay nagmula sa kahirapan at kinailangan niyang ipaglaban ang kanyang sarili sa isang mundong puno ng sakin at walang awa. Ikinuwento niya kung paano niya binuo ang kanyang imperyo mula sa wala, kung paano niya itinatago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang pamilya mula sa mga kaaway. Ang mundo ng negosyo ay isang gubat, anak, wika niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan. Kailangan mong maging malakas, matalino, at higit sa lahat, tapat sa iyong sarili. Hindi ko ipinanganak ang isang mahina. Alam kong may lakas kang nakatago sa iyong kalooban, at ngayon, oras na para ilabas mo ito. Sa bawat kwento, lalong lumalalim ang pag-unawa ni Amihan sa kanyang ama. Ang dating simpleng magsasaka na kanyang inakala ay naging isang tita ng industriya, isang henyo sa likod ng mga kultina. Hindi lamang niya ito hinangaan, kundi niya itong minahal at iginalang bilang isang mentor, isang gabay sa kanyang bagong buhay. Ang kanilang relasyon ay nagbago mula sa pagiging ama at anak tungo sa pagiging magkaalyado, magkasama sa isang misyon. Ang 6 na buwan ay lumipas na parang isang kisap mata. Ang araw ng kanyang pagbabalik ay dumating. Si Amihan Alcaraz ay hindi naliwanag daw sol. Siya ay isang bagong tao, handa nang harapin ang mga nagdulot sa kanya ng pighati. Sa gitna ng Makati, ang sentro ng negosyo ng Pilipinas, bumango ng isang bagong kapangyarihan, ang Alcaraz Holdings. Ito ang dating Delgado Enterprises, ngunit ngayon ay may bagong logo, bagong pamamahala, at isang bagong mukha sa tuktok ng piramide. Si Amihan Alcaraz, sa edad na 23, ay formal na ipinakilala bilang bagong CEO. Ang kanyang unang araw bilang CEO ay nagsimula sa isang pagpupulong ng Board of Directors. Ang maluwag na conference room, na dati pinupuno ng pagmamayabang at katiwalian ng mga Delgado, ay ngayon ay nababalot ng isang kakaibang tensyon. Ang mga matatandang miyembro ng board, na karamihan ay matatagal ng kaalyado ni Doña Elena, ay naroroon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at paghamak. Nakita nila si Amihan bilang isang bata, isang babae na walang karanasan, at higit sa lahat, isang probinsyana na nagtagumpay lamang dahil sa kanyang ama. Naglakad si Amihan
Patungo sa silya ng CEO, ang kanyang bawat hakbang ay sadyang pinag-isipan. Nakasuot siya ng isang corporate barong Tagalog na binulda ng Pino, ang kulay abuhin na tela ay nagpapahiwatig ng kanyang pagiging seryoso at walang emosyon. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng mahigpit, ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahit anong emosyon, maliban sa isang matalas na tingin na nagpapakita ng kanyang katalinuhan. Magandang umaga, mga Ginoo. Panimula niya, ang kanyang tinig ay malinaw, kalmado, at may kapangyarihan na tila hindi nababagay sa kanyang edad. Ako si Amihan Alcaraz, at ako ang inyong bagong CEO. Ang mga bulungan ay kumalat sa mesa. Ngunit agad itong pinutol ng kanyang matalin na tingin. Hindi ako na ito upang magpakilala ng mahaba, patuloy niya. Narito, ako, upang linisin ang kaguluhan na iniwan ng nakaraang pamamahala. Sa isang galaw, iniutos niya na sindihan ang projector. Sa screen, lumabas ang isang seri ng mga komplikadong chart, datos, at transaksyon sa pananalati. Sa loob ng 6 na buwan, sinuri namin ng detalyado ang bawat transaksyon, bawat desisyon, at bawat kasunduan na ginawa ng Delgado Enterprises. At ang aming nakita ay nakakabahala. Ang kanyang tinig ay naging mas malamig. Mayroon tayong ebidensya ng malawakang katiwaian, maling pamamahala ng pondo, at mga transaksyon na labag sa batas. Mula sa mga ghost employees, inflated contracts, hanggang sa mga offshore accounts na ginamit upang maglipat ng pera sa labas ng kumpanya. Ang bawat salita ay tila isang balang tumatama sa mga miyembro ng board. Ang kanilang mga mukha ay namutla, ang kanilang mga ngiti ay naglaho. Sinimulan ni Amihan na pangalanan ang bawat miyembro ng sangkot na may kasamang mga detalyadong dokumento at ebidensya. Ang bawat pangalan na kanyang binabanggit ay may katumbas na matibay na patunay na hindi nila maaaring pabulaanan. Ginoong Reyes, sabi niya, habang itinuturo ang isang matabang lalaki na tila mas gusto pa niyang tumago sa ilalim ng mesa. Ang inyong kumpanya ng construction ay naakuha ng 7.0% ng aming mga kontrata sa nakaraang 3 taon sa kabila ng pagiging 3.0% mas mataas kaysa sa mga kakumble. Mayroon din kaming ebidensya ng mga kickbacks at direkta sa inyong personal na account. Pagkatapos, bumaling siya kay Ginoong Santos, isang miyembro ng board na matagal nang may hawak ng mga iligal na operasyon ng kumpanya. At Ginoong Santos, ang inyong mga transaksyon sa mga shell corporation sa Panama ay hindi nakalusot sa aming investigasyon. Ang halaga ng pera na inilipat ninyo ay sapat upang punduhan ang ilang proyekto ng komunidad. Ang bawat pagbubunyag ay sinundan ng isang malakas na tunog ng kanyang palag na pumapalo sa mesa. Ang lahat ng ito ay magwawakas na yon. Walang binigyan si Amihan ng pagkakataong magsalita o magpaliwanag. Matapos niyang ibunyag ang lahat ng ebidensya, diretsyo niyang inanunsyo ang kanilang pagpapatalsik. Mula ngayon, ang inyong serbisyo sa Alcaraz Holdings ay tapos na. May mga abogado na naghihintay sa labas upang ipaalam sa inyo ang mga kasong haharapin ninyo. Ang mga miyembro ng board ay natigilan, ang kanilang mga mukha ay puno ng galit at pagkabila. Wala silang magawa, kundi ang sundin ang kanyang utos. Sa isang iglap, ang lumang gwardya ay nawala. Pinalitan ng mga bagong pinuno na pinili ni Amihan, mga taong may kakayahan at integridad. Sa huling miyembro na lumabas ng silid, umupo si Amihan, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin. Ang kanyang unang hakbang ay matagumpay. Ang mensahe ay malinaw, si Amihan Alcaraz ay hindi dapat maliitin. Siya ang may hawak ng kapangyarihan ngayon at handa siyang gamitin ito. Samantala, sa labas ng Englanding mundo ng korporasyon, ang pamilya Delgado ay nabubuhay sa isang bangungot. Mula sa yaman at luho ng hasyenda, paraiso, sila ngayon ay naninirahan sa isang maliit, spolid na apartment sa isang liblib na bahagi ng Maynila. Ang kanilang mga dating damit ay ipinagbili na
at ang kanilang mga pagkain ay pinagkakasya na lamang. Si Doña Elena, na dati isang reyna, ngayon ay isang mapait na babae, ang kanyang mukha ay puno ng galit at po. Hindi niya matanggap ang kanyang kapalaran. Ang bawat umaga ay ginugugol niya sa pagmumura kay amihan at pagpaplano ng kung ano ang tatawagin niyang huling paghihiganti. Ang kanyang dating network ng mga impluwensyal na tao ay tumalikod sa kanya at siya ay nananatiling isa nababalot sa kanyang sariling kapaitan. Si Celeste naman, na dating mahilig sa sociality lifestyle at pagsusubal, ay lalong lumubog sa kanyang prediksyon. Ang kanyang mga dating kaibigan ay iniwan siya at ang kanyang mga utang ay lalong lumalaki. Ang kanyang mga pagnanakaw ay nagpapatuloy. Ngunit hindi na para sa luho, kundi para sa kanyang susunod na pustahan. Ang kanyang pagkatao ay unting nawawala, pinapalitan ng desperasyon at kahirapan. Si Victor, ang dating tagapagmana na may kinang sa mata, ngayon ay isang basag na tao. Nawala ang kanyang karangalan, ang kanyang kayamanan, at ang kanyang pag-ibig. Nagtatrabaho siya sa iba't ibang mababang posisyon bilang kargador sa palengke, driver ng tricycle, at kung minsan ay construction worker. Ang kanyang mga kamay, na dati sanay sa mamahaling pena, ngayon ay puro kalyo at sugat. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang isip ay laging ginugulo ng isang bagay, ang alaala ni Liwanag. Sa bawat paghihirap na kanyang dinaranas, lalong lumalaki ang kanyang pagsisisi. Naalala niya ang ngiti ni Liwanag, ang kanyang kabaitan, at kung paano niya ito pinabayaan sa pinakamadilim na sandali nito. Ang sakit ng pagtataksil ay mas mabigat kaysa sa anumang sakit pisikal. Ulit niyang iniisip ang mga sandaling dapat ay ipinagtanggol niya si Liwanag. Ang mga salitang dapat ay sinabi niya. Ngayon, huli na ang lahat. Isang gabi, habang naglilinis ng maliit na apartment na tinitirhan nila, narinig ni Victor ang mahinang bulungan mula sa silid ni na Doña Elena at Celeste. Nakadikit ang kanyang tena sa pinto, pinilit niyang pakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Hindi ko na kaya, ina, bulong ni Celeste. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Kailangan ko ng pera. Kailangan kong manalo ulit. Naubos na ang lahat ng ibinigay mo sa akin. Huwag kang alala, anak. Sagot ni Doña Elena. May plano ako. Pabalik tayo. Maghihiganti ako sa anihan na yan. Pero paano, ina? Paano kung malaman nila ang tungkol sa perlas? Halos pabulong na tanong ni Celeste. Puno ng tako. Ang pagsusugal ko, ang utang ko, wala na akong magagawa. Akala ko, makakatulong kung kukunin ko ang perlas para may pambayad ako sa utang ko. Tapos ituturo ko kay Liwanag dahil ayoko makita siyang mas masaya pa sa akin. Hindi ko inakala na ganito ang mangyayari. Natigilan si Victor. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtihok. Ang perlas, ang kadiliman, ang pagtataksil ni Celeste, ang pag-amin sa kanyang sariling kasalanan. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit. Nadinig niya ang bawat detalye kung paano kinuha ni Celeste ang perlas mula sa boat, kung paano niya sinadya na iwan ang panyo ni Liwanag, at kung paano siya nagplano na ibenta ang perlas upang bayaran ang kanyang malalaking utang sa pagsusugal. Ang lahat ay dahil sa kanyang inggit kay Liwanag at sa pag-aalala ni Victor dito. Hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Lumakad siya papalayo sa pinto, ang kanyang isip ay nabalot sa isang nakakabingi na ingay. Ang sakit ng katotohanan ay mas masahol pa kaysa sa anumang sugat. Ang babaeng minahal niya, pinaghihinalaan niyang magnanakaw, pinabayaan niya, ay inosente. At ang kanyang sariling kapatid, ang dahilan ng lahat ng kanilang paghihirap. Gumuho ang kanyang mundo sa isang igla. Lumuhod siya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luha ay umaagos. Ang kanyang pagsisisi
ay hindi na kayang bitbiti. Kailangan niyang gawin ang tama. Kailangan niyang sabihin ang totoo. Kaya naman, sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Victor ang kanyang misyon. Kailangan niyang makita si Amihan. Sa kanyang isip, hindi na ito tungkol sa pagkuha ng kapatawaran para sa kanyang sarili, kundi tungkol sa paggawa ng hustisya para sa babaeng kanyang sinaktan. Pumunta siya sa bagong head office ng Alcaraz Holdings, ang Ding Delgado Enterprises. Ngunit ang kanyang mga pagtatangka ay paulit-ulit na nabigo. Ang mga gwardya ay hindi siya pinapayagang makapasok, tinatawag siyang isang bigar, at pinapaalis. Wala kang appointment, Inoo. Bika ng isang gwardya. Ang kanyang tingin ay puno ng paghamak. Hindi ka maaring pumasok dito. Ngunit hindi sumuko si Victor. Araw, naghihintay siya sa labas ng gusali, umaasa na makikita niya si Amihan, kahit sa isang maikling sandali lang. Sa wakas, isang hapon, habang palabas si Amihan sa kanyang opisina, napansin niya si Victor na nakatayo sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay nanlumo. Ang kanyang dating kasintahan ay halos hindi na makilala. Ang kanyang dating pino at eleganting itsura ay binalitan ng isang pagod at gula. Gulanit na itsura ang kanyang mga mata na puno ng pighati. Agad na gumawa si Amihan ng desisyon. Utos siya sa kanyang staff na papasukin si Victor. Hindi niya alam kung bakit, ngunit may isang bahagi ng kanyang sarili, ang maliit na piraso ng liwanag na nananatili sa kanya, ang gustong makinig. Sa loob ng kanyang executive office, ang atmosfera ay mabigat. Ang malaking bintana ay nagbigay ng malawak na tanawin ng syudad, ngunit ang tensyon sa silid ay tila nagpapabigat sa hangin. Umupo si Victor sa harap ng isang malaking mesa, ang kanyang mga kamay ay magkasalikop, nanginginig. Samantala, si Amihan ay nakaupo sa kanyang upuan, ang kanyang muka ay walang emosyon, ang kanyang tingin ay matalas at mapanuri. Victor, wika niya, ang kanyang tinig ay malamig. Ano ang kailangan mo? Napalunok si Victor. Liwanag Amihan, simula niya, ang kanyang tinig ay basag. Alam ko na huli na ang lahat. Alam kong hindi na ako karapat, dapat humingi ng kapatawaran. Ngunit kailangan kong sabihin ang totoo. Ikinuwento niya ang lahat. Ang kanyang pagkabigla, ang kanyang pagkatakot sa kanyang ina, ang kanyang kahinaan. At pagkatapos, ang kanyang pagkadiskubre tungkol kay Celeste. Ang tungkol sa pagsusugal, ang inggit, ang pagnanakaw ng perlas ng kadiliman. Ang bawat salita ay lumabas mula sa kanyang bibig na puno ng sakit at pagsisisi. Hindi ko ipinagtanggol ang babaeng mahal ko, wika niya. Ang kanyang mga luha ay bumumos. Nagkamali ako. Lubos, akong nagkamali. At ang bawat araw, ang bawat hirap na aking dinaranas, ay paalala ng aking pagtataksil. Lumuhod siya sa harap ni Amihan. Amihan, liwanag, pakiusap. Patawarin mo ako. Hindi ko hinihingi na bumalik ka sa akin. Ang hinihingi ko lamang ay ang iyong kapatawaran. Para sa aking kaluluwa. Tiningnan ni Amihan si Victor, ang kanyang mga mata ay hindi gumagalaw. Sa loob, may isang maliit na bahagi ng kanyang puso na nakaramdam ng kirot. Naalala niya ang dating Victor, ang Victor na kanyang minahal. Ngunit ang alaala ay mabilis na naglaho. Pinalitan ng imahe ng Victor na binitiwan ng kanyang kamay, na tinalikuran siya sa harap ng lahat. Victor, wika niya, ang kanyang tinig ay matigas at walang emosyon. May pagkakataon ka para ipagtanggol ako. May pagkakataon kang tumayo para sa atin. Ngunit pinili mong sumunod sa iyong ina. Tumayo siya at lumakad patung sa bintana, inalikuran si Victor. Ang liwanag na kilala mo ay patay na. Patay na ang babaeng madaling saktan, ang babaeng umaasa sa iyong proteksyon. Ang Amihan na kaharap mo ngayon ay hindi na magpaparoko. Hindi na ako.
ang liwanag na yung ipinagkanulo. Umarap siya kay Vecto. Alam ko ang tungkol kay Celeste. Matagal na. Nagulat si Rector. Ang kanyang amin, ay tila wala palang kwenta. Ang iyong amin, paturi ni Amihan, ay hindi magpapabago sa aking desisyon. Ang pagtitiwala ay hindi basta maibabalik. Hindi ko kayang bigyan ka ng pangalawang pagkakataon. Ang kanyang mga salita ay tila isang hatol. Walang asa, walang pagpapatawad. Ang kanyang mukha ay tila yelo, walang bakas ng kahit anong damdamin. Kailangan mong harapin ang bunga ng iyong mga desisyon, Vector. Tulad ng lahat. Tumayo si Vector. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at pagtabigo. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang munting kislap ng unawa. Naintindihan niya. Hindi na ito ang liwanag na kanyang nakilala. Si Amihan ay isang pader na hindi niya kayang buwagin. Yumuko siya at lumabas ng silid. Iniwan si Amihan na isa sa kanyang opisina. Ang kanyang puso ay nababalot sa isang kakaibang halo ng kalayaan at kalungkutan. Isang bagong pahina ang binuksan, ngunit ang mga alaala ay mananatili, isang paalala ng kanyang pinagdaanan. Ang mapait na lasa ng pagkatalo ay nanunuot sa bawat hibla ng pagkataon ni Doña Elena Delgado. Sa loob ng maliit, maalikabok na apartment na ngayon ay tinatawag nilang tahanan, ang dating reyna ng Hacienda Paraiso ay tila isang tigring nakakulong, naglalakad sa pagitan ng mga mumurahing kasangkapan. Ang kanyang isip ay walang tigil sa pagbuo ng mga plano. Hindi niya matanggap na ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay bigla na lamang naglaho. At ang masakit pa, sa kamay ng isang probinsyana na minsan niyang hinamak. Si Amihan Alcaraz ang kanyang bagong demonyo, ang figura na umahabol sa kanya sa bawat bangumot. Hindi ako susuko, bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga kuko ay kumakalmo sa palad. Hindi ako papayag na manalo siya. Sisiguraduhin kong bumalik siya sa kanyang pinanggalingan. Mas masahol pa sa kung ano ang dinanas niya. Ang kanyang galit, ang kanyang iisang sandata, at ang kanyang desperasyon ang nagtutulak sa kanya upang maging mas mapanganin. Unti niyang binabalikan ang kanyang mga lumang koneksyon, ang mga taong minsan niyang tinulungan, ang mga taong may utang na loob sa kanya. Ang ilan ay tumalikod na, natatakot sa bagong kapangyarihan ni Don Emilio Alcaraz. Ngunit may ilan pa ring handang makinig, lalo na ang mga may sama ng loob din kay Don Emilio at Amihan. Kasama na rito si Ginoong Armando Reyes, isang dating kaalyado na pinatalsik ni Amihan sa board. At Celia Manalastas, isang kilalang editor ng isang tabloid na mahilig sa mga eskandalo at may matinding galit kay Don Emilio dahil sa isang lumang kaso. Ang planong ito ay hindi lamang paghihiganti, kundi pagbawi ng ating karangalan, wika ni Doña Elena sa kanila, sa isang madilim na silid sa likod ng isang restaurant. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Gagamitin natin ang kanilang sariling laro laban sa kanila. Ipakikita natin sa publiko kung sino talaga si Amihan Alcaraz, isang uhaw sa kapangyarihan na gumamit ng pandaraya para magnakaw ng ating Arian. Ang kanilang plano ay detalyado at makamandag. Isang malaking press conference ang kanilang ilulunsad, kung saan opisyal na aakusahan si Amihan Alcaraz bilang utak sa pagnanakaw ng perlas ng kadiliman. Ipapakita ni Doña Elena ang mga ebidensya na nagpapatunay na si Amihan bilang liwanag del sol, ang siyang nagplano ng lahat, na ang buong senaryo ay isang blanding pagtatanghal upang sirain ang kanilang pamilya at sakupin ang kanilang kayamanan. Mayroon tayong mga dokumento na nagpapakita ng kanyang pagiging desperada sa pera, mga lumang utang na pinilit niyang bayaran, paliwanag ni Doña Elena kay Din Manalastas, habang inihahanda ang mga peking papeles. At mayroon tayong mga testigong handang magsalita. Mga dating tauhan sa hacienda na sasabihing nakita nila si Liwanag na gumagala malapit sa boat
bago ang insidente. Sasabihin din nila na si Liwanag ay dating nagkukuwento tungkol sa kanyang mga pangarap na maging mayaman. Ang mga peking testigo ay inihanda. Ang kanilang mga kuwento ay pinagtagpi upang maging kapani, paniwala. Isang dating hardinero na sinuhulan ang malaking halaga, ang sasabihing nakita niya si Liwanag na may hawak na isang kakaibang bagay na tila perlas sa araw ng kasal. Ang dating katulong na pinaputol ni Amihan dahil sa katiwalian, ang magsasabing nakarinig siya ng uusap ni Liwanag sa telepono tungkol sa isang malaking plano. Bawat detalye ay pinag-aralan upang maging matibay ang kanilang kaso laban kay Amihan. Kapag natapos ang press conference na ito, Amihan Alcaraz ay mawawalan ng lahat. Bulong ni Doña Elena, ang kanyang ngiti ay masamyo. Ang kanyang reputasyon ay masisira at ang kanyang imperyo ay guguho sa kanyang mga kamay. At ang delgado, ang muling babangon. Subalit, ang bawat galaw ni Doña Elena ay hindi lingid sa kaalaman ni na Don Emilio at Amihan. Ang Agila ng Luzon ay hindi lamang isang matalinong negosyante, kundi isang mastermind sa intelihensya. Ang kanyang network ay malawak, umaabot sa bawat sulok ng lipunan, at ang bawat bulungan sa mundo ng negosyo ay nakakarating sa kanya. Inaasahan ko na ang ganitong pagkilos mula kay Doña Elena. Anak, wika ni Don Emilio kay Amihan, habang nakaupo sila sa loob ng opisina nito. Ang tanawin ng syudad ay kumikinang sa ilalim ng buwan. Ang isang taong tulad niya ay hindi tatanggap ng pagkatalo ng ganoon kadali. Mas gugustuhin pa niyang sirain ang lahat kaysa makita kang nagwawagi. Ang kanyang mga mata ay tila nagbabasa sa bawat posibleng senaryo. Ngulit ang kanyang desperasyon, ang kanyang magiging tahinan. Akala niya mas matalino siya, ngunit ang lahat ng kanyang ginagawa ay isang bukas na libro sa atin. Si Amihan naman, matapos marinig ang kanyang ama, ay walang ipinapakitang anumang emosyon. Ang kanyang mukha ay kalmado, ang kanyang isip ay matalas, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hayaan mo siyang magplano, ama. Mas malaki ang ating plano. At doon pumasok ang pinakamahalagang piyesa sa kanilang malaking chess, ganun si Lector. Matapos siyang tanggihan ni Amihan, ang mundo ni Lector ay tila tuluyang gumuho. Ngunit sa halip na sumuko, lalo siyang naging determinado na bumawi, hindi para sa sarili niya, kundi para sa katarungan ni Liwanag. Ang kanyang damdamin ng pagsisisi ay naging isang apoy na nagtutulak sa kanya na gawin ang tama. Alam niyang kailangan niyang makahanap ng paraan upang patunayan ang katotohanan. Sa mga sumunod na araw, naging anino si Victor ni na Doña Elena at Celeste. Sinundan niya ang mga ito sa bawat lugar na kanilang pinupuntahan sa mga liblib na cafe, kung saan nagkikita si Doña Elena sa kanyang mga kaalyado. Sa mga sugalan, kung saan nilulustay ni Celeste ang kanyang natitirang pera, at maging sa kanilang maliit na apartment. Hindi madali ang kanyang misyon. Maraming beses siyang muntikang mamuli. Ngunit ang kanyang determinasyon ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Nagsuot siya ng simple, halos gulanit na damit, upang hindi makilala, at palaging may dalang isang maliit na recording device na nakatago sa kanyang bulsa. Isang gabi, habang nagtatago si Victor sa labas ng apartment ni na Doña Elena, narinig niya ang malakas na pag-uusap ni na Celeste at isang kaibigan sa telepono. Ang bintana ay bagyang nakabukas at ang boses si Celeste ay malinaw na naririnig. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Martha. Bulong ni Celeste. Ang kanyang tinig ay puno ng desperasyon. Gusto ko nang sumuko. Ang perlas ang lahat ng ito kasalanan ko. Napahinto si Victor. Mabilis niyang inilabas ang kanyang recording device at itinutok sa bintana. Oo, ako ang kumuha ng perlas ng kadiliman, patuloy ni Celeste. Ang kanyang boses ay tila bumibitaw sa kanyang konsensya. Galit na galit ako kay Liwanag. Kasi lahat ng atensyon ni Victor nasa kanya. Nagsiselos ako. Tapos,
Kailangan ko ng pera para sa utang ko sa sugal. Akala ko, madali lang. Ituturo ko kay Liwanag. Walang makakapansin. Pero ngayon, lahat ng ito gulo na. Narinig din ni Victor ang uusap ni Celeste tungkol sa kanyang mga transaksyon sa sugal, ang kanyang malalaking utang, at kung paano siya ginamit ni Doña Elena para sa kanyang mga plano. Isang masakit na katotohanan ang bumulaga kay Victor. Ang lahat ng pagdurusa ni Liwanag ay dahil sa inggit at kasakiman ng kanyang sariling kapatid. Hindi lamang iyon. Sa loob ng ilang araw, sinimulan ding tingnan ni Victor ang mga lumang papeles na naiwan sa apartment. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang ledger na may nakatagong sipi ng mga transaksyon. Ito ay mga bank statements na nagpapakita ng malalaking halaga na ililipat mula sa Delgado Enterprises patungo sa iba't ibang offshore accounts sa Cayman Islands at Panama sa ilalim ng pangalan ng isang shell corporation na pag-ari ni Doña Elena. Ito ay ang malinaw na ebidensya ng money laundering. Ang bawat dokumento, bawat recording ay isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso, ngunit ito rin ang nagbibigay sa kanya ng lakas upang magpatuloy. Sa isang madilim na gabi, lihim na nagtungo si Victor sa opisina ni Amihan, na kung saan ay alam niyang mayroon pa rin gumaganang security system na kinokontrol ng kanyang ama. Sa tulong ng isang dating kasamahan sa hasyenda na pinagkakatiwalaan ni Victor, nakapasok siya. Iniwan niya ang isang device sa desk ni Amihan, kasama ang isang maikling liham na nagsasabing, para sa katarungan. Sana ay sapat na ito. Hindi na siya naghintay. Alam niyang ang kanyang misyon ay tapos na. Kinabukasan, nang matagpuan ni Amihan ang drive at ang liham, walang bakas ng gulat sa kanyang mukha. Tiningnan niya ang mga nilalaman ng drive. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa at panalo. Ang audio recording ni Celeste, ang mga transaksyon sa sugal, ang mga offshore account ni Doña Elena. Lahat ng ebidensya ay kumpleto at hindi mapapasubalyan. Ang trap ay handa na. Ang grand ballroom ng isang five-star hotel sa Makati ay pinupuno ng mga pinakakilalang personalidad sa media. Ang mga flash ng kamera ay walang tigil, ang mga mikropono ay nakatutok sa gitna ng entablado, at ang bawat reporter ay sabik na sabik sa kung ano ang ibubunyag ni Doña Elena Delgado. Ipinagmalaki niya ang press conference na ito bilang ang katotohanan sa likod ng pagbagsak ng Delgado Empire. Pumasok si Doña Elena. Nakasuot ng isang porma na itim na terno, ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay, at ang kanyang mukha ay puno ng huwad na kumpiyansa. Sa kanyang tabi ay si Celeste, na pinilit niyang bihisan ng maayos, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na itago ang takot at pagkabalisa. Magandang araw sa inyong lahat, panimula ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay malakas at puno ng drama. Narito ako ngayon upang ibunyag ang isang malaking kasinungalingan, isang pagtataksil na sumira sa aming pamilya at nagwawasak sa aming pangalan. Sinimulan niya ang kanyang kuwento, ang kanyang mga salita ay tila isang matamis na awitin ng kasinungalingan. Ipinahayag niya na si Amihan Alcaraz bilang Liwanag del Sol, ang tunay na mastermind sa pagnanakaw ng perlas ng kadiliman. Siya ay isang mapalinlang, isang uhaw sa kapangyarihan na ginamit ang kanyang pagiging inosente upang makapasok sa aming pamilya at pagkatapos ay sirain kami mula sa loob. Ipinakita niya ang mga ebidensya, mga peking dokumento na nagpapakita ng mga utang ni Liwanag, ang mga pahayag ng mga saksing pinahirapan niya sa pagsasanay, at ang kanyang panyo na may nakabulda pa ring inisyal ni Liwanag. Bawat salita, bawat dokumento ay dinisenyo upang sirain ang pangalan ni Amihan. Ang mga reporter ay abala sa pagkuha ng litrato at pagtatala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at curiosity. Hindi lamang niya ninakaw ang perlas ng kadiliman. Patuloy ni Doña Elena, ang kanyang tinig ay umabot sa suktulan ng galit. Ninakaw din niya ang aming pagtitiwala, ang aming pag-asa, at ang aming kinabukasan. Siya ay isang magnanakaw, isang manluloko, at isang salot sa lipunan.
Ang buong silid ay nabalot sa isang nakabibinging katahimikan matapos ang kanyang pahayag. Ang mga reporter ay nagsimulang magtanong, ngunit bago pa man makasagot si Doña Elena, isang boses ang narinig mula sa likod ng silid. Kung gayon, Doña Elena, bakit hindi natin pakinggan ang tunay na katotohanan? Ang lahat ng mata ay napalingon. Sa pintuan, nakatayo si Amihan Alcaraz, ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng awtoridad. Nakasuot siya ng isang puting corporate barong Tagalog na may eleganteng borda. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng lakas. Ang bawat hakbang niya ay sadyang pinag-isipan, nagdulot ng paghanga at pagkabila. Ang mga reporter ay agad na naglipat ng kanilang mga kamera at mikropono patungo kay Amihan. Diretso siyang lumakad patungo sa entablado, umakyat sa tabi ni Doña Elena at kinuha ang mikropono. Doña Elena, wika niya, ang kanyang tinig ay malinaw at may kapangyarihan. Ang kasinungalingan ay may maikling ta, at ang katotohanan ay laging mananaid. Sa isang galaw, inutos niya na sindihan ang malaking projector sa likod ng entablado. Isang audio file ang lumabas sa screen. Huwag kayong maniwala sa kanya, sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang umugong sa speaker ang boses ni Celeste, ang kanyang amin kay Marca. Oh, ako, ang kumuha ng perlas ng kadiliman, nagseselos ako kay Liwanag, kailangan ko ng pera. Pa sa utang ko sa suga ituturo ko kay Liwanag. Walang makakapansin, ng bawat salita ay tumagos sa puso ng bawat isa sa loob ng silid. Si Celeste ay bumagsak sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at hiya. Hindi makapaniwala na ang kanyang amin ay naririnig ng lahat. Si Doña Elena naman, ang kanyang mukha ay putla, hindi makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng multo. Ngunit hindi pa. Tapos si Amihan. Sa screen, lumabas naman ang mga detalyadong dokumento ng mga transaksyon ni Celeste sa iba't ibang online gambling sites na nagpapakita ng milyong pisong nawala sa pagsusugal. Pagkatapos, sinundan ito ng mga bank statements at transfer records ng mga offshore account ni Doña Elena na nagpapatunay sa kanyang mga ilegal na aktibidad. Ang lahat ng ito ay ebidensya ng inyong katiwalian, ng inyong kasakiman, at ng inyong pagtataksil. Wika ni Amihan. Ang kanyang tinig ay malamig at hindi nagbabago. Ang perlas ng kadiliman ay ninakaw, hindi upang sirain ang inyong pamilya, kundi upang punduhan ang bisyon ng inyong anak at ang inyong mga ilegal na operasyon. Ang buong silid ay napuno ng bulungan, pagkabigla at galit. Ang mga reporter ay nagsimulang magtakbuhan, sabik na ibalita ang malaking iskandalo. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang mga pintuan ng ballroom at pumasok ang mga pulis, pinangunahan ng isang hepe na may dalang warrant of arrest. Doña Elena Delgado at Celeste Delgado, wika ng hepe. Ang kanyang tinig ay matigas. Kayo po ay inaresto sa salang paninira, pagnanakaw at monila on the rain. May karapatan kayong manahimik. Anumang sabihin ninyo ay maaaring gamitin laban sa inyo sa korte. Si Doña Elena ay tuluyang nawala ng lakas. Ang kanyang mga tuhod ay naninig. Hinawakan siya ng mga pulis, habang siya ay nagpupumiglas at sumisigaw ng pagtanggi. Ngunit walang makapaniwala sa kanya. Si Celeste naman ay umiiyak at pilit na itinago ang kanyang muka. Ang mga Delgado, na minsan ay simbolo ng yaman at kapangyarihan, ngayon ay nasa ilalim ng batas. Ang kanilang pangalan ay tuluyan ng nasira sa mata ng publiko at ng buong bansa. Ang mga headline sa sumunod na araw ay nagwawagayway sa pagbagsak ng isang dating tinitingalang pamilya at sa matagumpay na paglabas ng katotohanan sa kamay ni Amihan Alcaraz. Ang bagyo ng kasinungalingan ay nagwakas. Ang katotohanan ay sumikat at sa gitna ng kaguluhan, isang bagong Amihan ang tumindig, mas malakas kaysa kailanman. Ilang araw matapos ang nakakabigla at mapanira ang press conference na nagpabagsak sa mga Delgado mula sa kanilang pedestal ng kapangyarihan at pagmamataas,
Nagpasya si Amihan na harapin si Victor sa huling pagkakataon. Nais niyang tapusin ang anumang natitirang tanikala na nag-uugnay sa kanyang nakaraan, lalo na sa lalaking minsan niyang pinaniwalaang mamahalin siya habang buhay. Naganap ang pagtatagpo sa isang pribadong silid sa pinakamataas na palapag ng Alcaraz Holdings, isang lugar na kasing tahimik at kasing lamig ng kanyang puso sa mga oras na iyon. Ang silid ay moderno, minimalistiko at may malawak na bintana na nagbibigay tanaw sa abalang syudad. Ang Maynila isang tanawin na dati kinatatakutan ni Liwanag, ngulit ngayon ay pinaghaharian ni Amihan. Pumasok si Victor sa silid at sa isang sulyap, naramdaman ni Amihan ang isang munting hapdi sa kanyang puso. Ang Victor na kanyang minahal, ang matangkad at makisig na tagapagmana ng Hacienda Paraiso, ay tuluyan nang naglaho. Sa harap niya ay isang lalaking yupi, payat, at may malalalim na eyebags na tila sumasalamin sa mga gabing walang tulog. Ang kanyang dating maayos na pananamit ay pinalitan ang mumurahing damit. Ngunit ang pinakanakapukaw ng pansin ay ang kanyang mga mata. Wala na ang dating takot at kahinaan, bagkus ay pinalitan ito ng isang malalim at punay na pagsisisi. Ang bawat linya sa kanyang mukha ay tila nagkukuwento ng paghihirap, ng pagtanggap sa kanyang kapalaran. Liwanag, Amihan, simula ni Victor. Ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. Puno ng kapigatian at tila nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop, nanginginig. Alam kong wala akong karapatang humingi ng anuman. Wala akong karapatang makita ka o humarap sa iyo. Ngunit kailangan kong sabihin ang salamat. Napaangat ng kaunti ang ulo ni Victor at sa kanyang mga mata. Nakita ni Amihan ang pag-agos ng mga luha. Salamat sa paglalantad, ang katotohanan. Kahit na ito ang tuluyang nagwasak sa akin, sa aming pamilya, alam kong ito ang tanging tamang gawin. Pinabayaan kita, Amihan. Nagpakaduwag ako sa harap ng aking ina. Pinili kong pakinggan ang kanyang mga paninira kaysa sa aking puso. Ipinagtanulog kita. Wala akong kapatawaran sa aking ginawa. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang balang tumatama sa pader ng yelo na binuo ni Amihan sa kanyang puso. Sa loob, isang munting bahagi ng kanyang kalooban, ang nananatiling alaala ni Liwanag, ay nakaramdam ng kirot. Naalala niya ang mga matatamis na pangako ni Victor, ang kanyang mga yakap, ang kanyang mga halik na minsan niyang inakala ay magiging kanlungan niya habang buhay. Ngunit ang alaala ay mabilis na nilamon ng mapait na katotohanan ng imahe ni Victor na binitiwan ang kanyang kamay, ang kanyang pagtalikod sa harap ng libong mata. Ang Amihan sa kanyang harapan ay hindi na ang Liwanag na umiiyak sa gitna ng ulan, kundi isang babaeng pinanday ng paghihirap, isang bato ng determinasyon. Victor, wika ni Amihan, ang kanyang tinig ay malinaw, matatag, at walang bakas ng pag-aalinlangan. Hindi niya pinahintulutan ng kahit anong emosyon na bumulag sa kanyang isip. Pinatawad na kita. Napaangan ng tingin si Victor, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at pag-asa. May isang munting kislap ng Liwanag na sumilay sa kanyang nanlulumong mukha. Talaga. Salamat, Amihan, maraming salamat. Ngunit hindi dahil karapat, dapat ka, agad na dugtong ni Amihan, ang kanyang mga mata ay nanatiling matalin, hindi lumalambot. Ang kanyang mga salita ay tila isang matalim na espada na nagputol sa anumang maling asa na maaaring umusbong sa puso ni Victor. Pinatawag kita dahil para ito sa akin. Para pakawala ng sarili ko, mula sa bigat ng puot, mula sa mga alaala ng sakit na iyong ibinigay. Ayoko nang bitbitin ng bigat na nakaraan, Victor. Tapos na tayo. Ang Liwanag na iyong sinaktan at ipinagkanulo ay naglaho na. Ang babaeng nasa harapan mo ngayon ay si Amihan Alcaraz. At ang Amihan ay malaya. Malaya mula sa galit, malaya mula sa paghihiganti, at malaya mula sa iyo. Napayuko si Victor. Ang kanyang mga balikat
ay tila bumigat sa mga salita ni Anihan. Ngunit kakaiba, may kapayapaan din siyang naramdaman. Ang mga salitang ito ay hindi lamang isang pagtanggi, kundi isang huling pagpapalaya. Hindi na siya maghihintay ng ikalawang pagkakataon. Dahil wala na ito. Naintindihan niya. Naiintindihan ko. Bulong niya. Ang kanyang tinig ay halos nawawala. Hahanapin ko ang aking sariling paraan para makabawi. Hahanapin ko ang aking kapayapaan. Umaasa akong sana ay mahanap mo rin ang sa iyo. Isang munting ngiti na halos hindi makita ang sumilay sa labi ni Anihan. Ito ay hindi ngiti ng pag-ibig, kundi ngiti ng pagtanggap at kapayapaan. Gawin mo, ba ito? Ang iyong landas ay iyo. Ang akin ay akin. At hindi na magtatagpo ang ating mga landas. Ang pahinang iyan ng aking buhay ay tapos na. Tumayo si Victor. Sa huling pagkakataon, tiningnan niya si Anihan, isang halo ng pagsisisi, paghanga, at pamamaalam sa kanyang mga mata. Imuko siya ng buong paggalang, isang tanda ng pagtanggap sa kanyang kapalaran at sa kapangyarihan ng babaeng minsan niyang pinabayaan. Lumabas siya ng silid. Ang kanyang paglisan ay walang ingay, tila isang anino na naglaho sa dilim. Naiwan si Anihan na isa, nakatayo sa harap ng malawak na bintana, ang kanyang puso ay nababalot sa isang kakaibang halo ng kalayaan at kalungkutan. Isang mabigat na pasanin ang inalis sa kanyang balikat, at sa wakas, ramdam niya ang tunay na ginhawa. Kinagabihan, sa isang silid aklatan na puno ng makasaysayang libro at saring sining sa pribadong mansyon ni Don Emilio sa Tagaytay, nagkaroon sila ng huling malalim na pag-uusap. Ang silid ay pinupuno ng mahinang liwanag mula sa isang lumang chandelier at ang init mula sa fireplace na lumilikha ng isang kapaligiran ng kapayapaan at karunong. Si Don Emilio ay nakaupo sa kanyang paboritong upuan, ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki habang nakatingin sa kanyang anak. Si Anihan naman ay nakaupo sa isang silya sa harap niya, andang pakinggan ang bawat salita. Anak, ipinagmamalaki kita, wika ni Don Emilio. Ang kanyang tinig ay malalim at malumanay. Ang kanyang mga mata, na karaniwang matalin at seryoso, ay puno ng pagmamahal at paghanga. Mas mabilis ikang nagbago at naging matatag kaysa sa aking inaasahan. Ipinakita mo ang lakas, talino at tapang na akala ko ay nakatago lamang sa mga alamat. Ipinakita mo ang katatagan ng isang tunay na alkaraz at higit pa sa aking inaasahan. Ipinakita mo na ang dugo ng agila ng Luzon ay dumadaloy sa iyong mga uga. Salamat, Ama, tugon ni Anihan, ang kanyang tinig ay puno ng taos, pusong respeto. Kung wala po kayo, ang lahat ng ito ay hindi mangyayari. Kayo ang nagbigay sa akin ng pangalawang buhay ng pagkakataon na bumangon. May utang pa ako sa iyo, anak, ani Don Emilio. Ang kanyang mukha ay naging seryoso, ngunit may bahid pa rin ng kalungkutan sa kanyang mga mata. Ang dahilan kung bakit ko itinago ang aking pagkatao at kung bakit ako naging maingat ay mas malalim pa sa inaakala mo. Matagal na akong may mga kaaway sa mundong ito, mga taong nagnanais na sila ay ng aking imperyo dahil sa aking pagtangging sumama sa kanilang korap na sistema. Mayroon ding mga personal na kahidya sa aking nakaraan na nagturo sa akin ng matinding iingat, at ayokong madamay ka sa gulong iyon. Ang mawala ang iyong ina, ipinangako ko sa kanya na poprotektahan kita sa abot ang aking makakaya, kahit na nangangahulugan iyon ng pagiging malayo sa iyo at pagtago ng aking tunay na pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ni Don Emilio ang kanyang sariling paglalakbay mula sa kahirapan, ang kanyang pakikipaglaban sa sistema, at kung paano niya binuo ang kanyang imperyo mula sa wala, na laging nakatago sa anino, upang manatiling ligtas ang mga mahal niya sa buhay. Nang makita kitang inapi, liwanag, naramdaman ko ang aking sarili sa iyo. Ang pagkauhaw sa hustisya, ang kakayahang bumangon mula sa abo. Kaya pinaghahandaan kita, hindi lamang bilang tagapagmana ng aking yaman,
kundi bilang isang tunay na lider na bubuo ng sarili mong pangalan, sarili mong pamana, at masigit pa sa kaya kong abutin. Ang lahat ng aking pinaghirapan ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa iyo, at sa mga susunod pang henerasyon ng Alcaraz. Tumayo si Don Emilio, at lumapit sa kanyang desk. Kinuha niya ang isang selyadong sobre, na may tatak ng Alcaraz Holdings. Ngayon, amihan, oras na para kunin mo ang iyong trono. Ang Alcaraz Holdings ay opisyal ng sa iyo. Iginawad ko na sa iyo ang lahat ng karapatan at responsibilidad bilang CEO at punong tagapagmana. Inabot niya ang sobre kay amihan. Lumikha ka ng iyong sariling legacy. Gamitin mo ang kapangyarihan, hindi lamang para sa sarili mo, kundi para sa mas nakararani. Gamitin mo ito upang maging boses ang mga walang boses at ilaw sa dilim ng kawalan ng pag-asa. Kinuha ni amihan ng sobre. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding pangako. Sa kanyang mga kamay, naramdaman niya ang bigat ng isang bagong simula, ng isang responsibilidad na mas malaki pa kaysa sa inaakala niya. Hindi po ako bibigo, ama, wika niya, ang kanyang tinig ay natatag at puno ng determinasyon. Pangako. Hindi lamang ito para sa pagpapalago ng negosyo, kundi para sa lahat ng tulad ko na minsan ay nawalan ng pag-asa. Pubuo ako ng isang pamana na magiging ilaw sa dilim, isang simbolo ng pag-asa at pagbangon para sa ating bayan. Yumakap si Don Emilio sa kanyang anak, isang yakap na puno ng pagmamahal, paggalang, at buong pagtitiwala. Alam ko, amihan. Alam ko. Sa sandaling iyon, ang kanilang mga puso ay nag-ugnay, hindi lamang bilang ama at anak, kundi bilang mga kaalyado na may parehong pananaw at misyon. Ang kwento ni amihan ay nagsisimula pa lamang, at siya ay handang harapin ang lahat ng hamon. 6 na buwan ang lumipas na parang isang kisat mata, ngunit sa bawat araw na lumipas, lalong lumalim ang pagbabago sa buhay ni amihan. Ang dating liwanag del sol, ang probinsya ng hiya at mapagkumbaba, ay tuluyan nang naglaho. Sa kanyang lugar ay umusbong si amihan Alcaraz, isang CEO na kasing tatas sa pamamahala ng isang multi-bilyong pisong korporasyon. Kasing elegante sa mga social gathering at kasing galing sa paghawak ng kapangyarihan. Siya ay naging isa sa mga pinakabatang at pinakarespetadong personalidad sa mundo ng negosyo sa Pilipinas. Ang kanyang pangalan ay nakilala hindi lamang sa lokal na merkado, kundi maging sa ibang bansa. Ang Alcaraz Holdings, sa ilalim ng kanyang pamamahala, ay lumago ng husto. Mula sa pagiging isang conglomerate na nakatuon sa real estate at hospitality, pinalawak ni amihan ang saklaw nito sa mga bagong larangan tulad ng renewable energy, sustainable agriculture, at teknolohiya. Ang bawat proyekto ay hindi lamang tungkol sa tubo, kundi sa pagtulong din sa komunidad. Nagtatag siya ng mga programa para sa edukasyon sa mga liblib na lugar, nagpundar ng mga medical outreach program, at nagbigay ng suporta sa mga maliliit na negosyante. Ang kanyang pananaw ay hindi lamang sa pagpapalago ng kayamanan, kundi sa pagpapalago ng lipunan. Ipinakita niya sa mundo na ang kapangyarihan ay maaring ganitin para sa kabutihan, isang pamana na minana niya sa kanyang ama at sa kanyang dating sarili. Isang umaga, habang ang Maynila ay unting ginigising ng bagong araw, nakatayo si amihan sa malawak na balkonahe ng kanyang executive office. Ang kanyang opisina ay nasa pinakamataas na palapag ng Alcaraz Tower, isang modernong gusali na sumisimbolo sa kanyang tagumpay. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting corporate dress, ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos, at ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng kapayapaan. Tiningnan niya ang tanawin ng syudad. Ang araw ay unting sumisikat sa silangan, nagbibigay liwanag sa bawat sulok ng metropolis. Ang mga gusali ay kumikinang sa sinag ng umaga, at ang mga ilaw ng trapiko ay nagsisimulang lumiwanag. Hindi na siya nag-iisip ng paghihigdanti. Hindi na siya nabubuhay sa anino ng nakaraan. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa para sa hinaharap, para sa mga posibilidad na naghihintay sa kanya.
Ang liwanag Delso, ang probinsya ng hiya na minsan ay umiyak sa gitna ng ulan, ay naglaho na, ngunit ang kanyang esensya, ang kanyang kabaitan, at pagiging tapat, ay nanatilit at naging gabay ni Amihan. Ngayon, siya ay Amihan Alcaraz, isang babaeng may matatag na kalooban, matalas na isip, at pusong puno ng layunin. Ang kanyang imperyo ay hindi lamang isang negosyo, kundi isang paraan upang magbigay ng pag-asa sa iba, upang maging ilaw sa dilin. Ang kanyang ngiti ay hindi napilit o peke. Ito ay isang tunay na ngiti ng kapayapaan, ng kasiyahan, at ng tagumpay na pinaghirapan. Siya ay isang ngalatala sa kanyang sariling kalangitan, isang ngiting sumisikat sa gitna ng mga hamon. Ang laban ay tapos na, at siya ang nagwagi. Ngunit ang kwento ni Amihan ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang bagong simula, isang patuloy na paglalakbay ng isang babaeng buo, na malaya, at handang hubugin ang kanyang sariling kinabukasan. Sa ilalim ng nagliliwanag na sikat ng araw sa Maynila, nakatayo si Amihan, isang ngiting puno ng pag-asa ang sumisikat sa kanyang mga labi, handang harapin ng anumang hamon na ihahain ng buhay.